Huwag na huwag mong susubukan na banggitin ang kanyang pangalan kung ayaw mong katakutan ka ng demonyo. Tama pong narinig nyo. Kung gusto nyo pong katakutan ng demonyo, ito pong pangalan na pinapahintulutan po ng Diyos upang yumanig sa paa ng espiritual na kalaban mo. Isang babae po na kinatatakutan ng buong impyerno. Hindi po siya sundalong armado. Hindi po siya anghel na may espada. Hindi po siya propetang sumisigaw. Siya ay isang babae, mahinhin, mapagkumbaba, at masunurin. Pero sa bawat pagbanggit ng kanyang pangalan, nanginginig po ang mga demonyo. Bakit? At anong sinasabi ng Biblia tungkol dito? Ngayong araw nga po sasagutin natin ang tanong na matagal nang ikinukubli ng impyerno. Bakit takot ang demonyo kay Berhing Maria? At paano ito konektado sa propesya ng Apocalypse sa Genesis 3:15 at sa huling labanan ng sanlibutan? Kakirers, bumalik po tayo sa simula. In Genesis 3:15, ang kauna-unahang propesya sa buong Biblia, sinasabi dito, I will put enmity between you and the woman, between your seed and her seed. She will crush your head. Ito po ang tinatawag ng mga teologo na proto-evangelium, the first gospel. May apat po kasi ng karakter. Ang Diyos, ang babae, ang ahas, ang binhi ng babae. Ngayon, ang tanong po dito, sino ang woman? Hindi po yan si Eva. Bakit? Dahil ang woman sa prophecy ay may perfect enmity sa ahas. Ang kanyang seed ay dudurog sa ulo ng demonyo. Si Eva ba ay may ganitong katangian? Hindi po. Nagkasala po siya. Nagkaroon po siya ng pakikipag-ugnayan sa serpent sa pamamagitan po ng tukso. Pero may isang babae pong hindi nagkasala. May isang babae po na perfect enmity sa demonyo. At ang kanyang anak ang dudurog sa serpent, ang ating Panginoong Kristo. Kaya malinaw po na the woman is Mary. The seed is Jesus. The serpent is Satan. Now, siya po ang babaeng ipinangako na dudurog po sa ulo ng ahas. Hindi po dahil sa kanyang sariling lakas, kundi dahil po ang Diyos mismo ang nagbigay sa kanya ng misyon. Mula po sa Genesis, lumundag po tayo sa huling aklat ng Revelation. At dito nga po nating mababasa ang pinakadetalye po ng propesiya. Revelation 12 verse 1, a great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, the moon under her feet, a crown of 12 stars on her head. Sino ba ang babaeng ito? Tatlong interpretasyon po. Ang Israel, ang simbahan, si Maria. Pero sa Catholic view po ay malinaw. Lahat ng tatlo ay totoo. Pero ang literal, historical, personal interpretation ay si Maria. Bakit? Una, because she bore a male child who will rule the nations with an iron rod. At wala na pong iba ang ating Panginoong Kristo. Pangalawa po, the dragon stood ready to devour the child. Now, Satan's attempt to destroy Jesus at his birth. Kaya tumutukoy din po dito. Pangatlo po, the woman fled to the wilderness where God perfected her. Now, ang symbol of Mary in the church preserved from total destruction. At sino pong dragon dito? In Revelation 12:9, the ancient serpent called the devil or Satan. Kaya malinaw po ang huling digmaan ng Apocalypse ay hindi po lang sa pagitan po ni Jesus at ni Satan. Ito po ay babae laban sa dragon. That is Mary versus Satan. At galit na galit po ang dragon dito. Bakit? Because in Revelation chapter 12 verse 17, then the dragon was enraged at the woman. Nawiwindang po ang demonyo sa babaeng ito. Hindi po siya nagsasalita, hindi siya lumalaban, hindi siya nag-iinsulto, pero kinatatakutan po siya ng hell mismo. Bakit? Dahil malinaw po ang turo ng mga santo at exorcist. Ang tunay na rason kung bakit takot ang demonyo kay Maria ay ito. Ang pagmamataas ni Satan ay tinalo ng kababaang loob ni Maria. Ang demonyo po ay nahulog dahil sa pride. Sabi niya, I will not serve. Si Maria naman po ay itinaas dahil sa humility. Sabi niya, behold, the handmaid of the Lord. Ang demonyo po ay naghihimagsik laban sa Diyos. Si Maria ay nagpasakop sa Diyos. Kaya tuwing binabanggit po ang pangalan ni Maria, naririnig po ng demonyo ang sarili niyang pagkatalo. Si Mary ang antithesis ng lahat ng demonyong katangian. Kung ang demonyo po ay rebellion, si Maria po ay obedience. Kung ang demonyo po ay hatred, si Maria ay perfect love. Kung ang demonyo po ay filth, si Mary po ay full of grace. Kung ang demonyo po ay distraction, si Mary ay mother of life. Si Mary po ang pinaka kinasusuklaman ng demonyo.
dahil siya pong taong nagpapaalala kay Satan ng kanyang tunay na pagkatalo. Kaya maraming Katoliko po ang nagtataka. Bakit sa exorcism pagkatapos ng pangalan ni Jesus, si Maria ang pinaka kinatatakutan ng demonyo? Sa unang tingin po parang hindi biblikal. Pero kapag sinusuri po natin ang Biblia, ang tradisyon at mga testimonya ng mga exorcist, makikita po natin kung gaano kalalim ang takot ng impyerno sa ina ng Diyos. Now, ang takot po ng demonyo kay Maria ay hindi po katang-isip. Ito po ay may ugat mismo sa banal na kasulatan. In Genesis 3:15, which is the first prophecy, sinasabi dito, I will put enmity between you and the woman, between your seed and her seed, she will crush your head. May three key points po tayo dito. Enmity, which is perfect, total opposition po yan. Ang enmity ay hindi po simpleng away. Ito po ay complete spiritual war. Ginawang mismong Diyos ang nagtatag. Pangalawa po, the woman. Ang babae po sa Genesis ay hindi po si Eva dahil nagkasala po si Eva. Hindi si Eva ang nagduwal sa Messiah. The woman na ito ay si Maria, which is proven by John chapter 2 verse 4. Jesus calls Mary woman. John 19:26, Jesus again calls her woman at the cross. In Revelation 12 verse 1 sinasabi, a woman clothed with the sun. So maliwanag po na tumutukoy ito sa ating mahal na Inang Maria. Pangatlo po, she will crush your head. Ito po ang pangunahing dahilan kung bakit takot ang impyerno. God Himself ordained Mary to crush Satan. Hindi po ito metaphor lang. Ito ay prophetic mission. Now, why demons fear Mary's humility? Ang demonyo po ay nahulog. Isaiah chapter 14 verse 12 to 15. I will ascend, I will be like the Most High. Yan po sinasabi ng Diablo. Now, ang demonyo po ay nahulog dahil sa pride, habang si Maria ay itinaas dahil sa humility. Ito pong eksaktong kabaliktaran po na labis na nagpapahiya sa demonyo. In Luke chapter 1 verse 38, sinasabi dito, Behold the handmaid of the Lord. In Luke 1:48, sinasabi din, He has looked upon the humility of His servant. Her humility humiliates the proud spirit of Satan. And this is why demons scream during exorcism. Madalas na sinasabi nila, stop saying her name. Because every Mary reminds them of their eternal defeat. Isa po sa pinakatanyag na exorcist ay si Father Gabriel Amort na nagministeryo po sa mahigit sa 100,000 exorcism. Ayon nga po kay Father Amort, the demons fear Mary more than any creature. Bakit? Dahil una, because Jesus gave her authority. Kung ang anak ay hari, ang ina ay reyna. In 1 Kings chapter 2 verse 19, the queen mother seated at the king's right hand sa kaharian ng Israel. Ang tinutukoy po dito na queen mother na si Gibera ay may karapatan po na lumapit sa hari at magdala po ng mga kahilingan ng bayan. Ganito rin po ang kaharian ng Diyos. Jesus is the king, Mary is the queen mother. At ito pong katotohanan, the demons know hierarchy. Alam po nila ang rank na mga kinatatakutan nila sa langit. Pangalawa po, because Mary crushes their head in Genesis 3:15. Hindi po nila kayang tanggihan ang prophecy na ito. Pangatlo, because Mary's intercession is unstoppable. Sabi nga po ng mga demonyo mismo, her prayers snatch souls from us. Pangapat po, because Mary humiliates them. Ito po ang paliwanag ni Father Amort. They know Jesus is God, but Mary is one of them, a creature only. So being defeated by a creature is the greatest humiliation. And so during one exorcism, sumigaw pong Diablo, stop saying her name. She burns us more than Jesus. Nakakagulat? Tama nga po. Imposible? Hindi po. How can Mary burns demons? Hindi po dahil mas makapangyarihan siya kaysa kay Jesus. Hindi po. Pero dahil po ang kababaang loob niya ay apoy na hindi nila kayang tiisin. In James chapter 4 verse 7 sabi nga, resist the devil and he will flee from you. Si Maria po ang perpektong ehemplo ng resistance to devil. At dahil nasa kanya pong lahat ng virtues, nakabaliktaran po ng satanic nature, humiliating against pride, purity against filth, obedience against rebellion, love against hatred, perpekto po niyang sinusunog ang mga demonyo. Hindi po dahil sa kapangyarihan niya, kundi dahil sa biyayang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Kaya marami po katolikong mystics, saints at visionary ang nagbigay po ng malinaw na prophetic message. Sa huling panahon, si Maria ang magiging pangunahing sandata ng Diyos laban kay Satanas. Hindi po ito new doctrine. Ito po ay continuation ng Genesis 3:15 at Revelation chapter 12. Now, in Revelation chapter 12 verse 1, sinasabi, a woman clothed with the sun. In Revelation chapter 12 verse 4, the dragon stood ready to devour the child. Now, in 17, sinasabi dito,
The dragon was enraged at the woman. Hindi lang po galit, enraged. Bakit? Dahil alam niya, she is the instrument of God will use to crush him. Liwanag po yan. Now, sa mga propesiya nga po ng mga santo, una na po dito nagpapatunay si Saint Louis de Montfort. Sabi niya, Mary will shine forth in the last times to stamp out the pride of Satan. Ito po ay direct fulfillment sa Genesis 3:15. Pangalawa po si Saint Maximilian Kolbe. Sabi niya, she is the one who will conquer Satan. Hindi po yan might conquer. Hindi possible conquer. Kundi sinasabi dito, will conquer. Paliwanag po yan. Pangatlo po ang sabi ni Blessed Anne Catherine Emmerich, the greatest battles will be fought through Mary. Sabi ng visionary ng Our Lady of Fatima, the final battle between the Lord and the kingdom of Satan will be about marriage and family. At tandaan po natin ito, si Mary ang nagbigay po ng pinakadakilang pamilya. Jesus, Mary, and Joseph. Symbolically, si Mary po ang mother of all the living in John 19:27. Kaya natural po na siya rin ang magiging protector ng families in the last days. Panglima po, ang Our Lady of Fatima. Sinabi dito, in the end, my immaculate heart will triumph. Ito po ay prophetic declaration. Hindi po ito poetic statement. Sino pong mawawasak? The serpent, the dragon, the beast, Satan himself. At paano po? Hindi po sa armas, hindi po sa politika, hindi po sa pag-aalsa, kundi sa pamamagitan ng isang babae, mapagkumaba, masunurin, at punong-puno po ng grasya. That is why Satan takot na takot kapag binabanggit ang pangalan ni Maria. Now, why demons fear Mary? Hindi lang po noon, hindi lang po sa panahon ng exorcism, hindi lang po sa apocalypse. Ngayon po mismong araw na ito sa bahay mo, sa pamilya mo, sa isip mo, sa kaluluwang nakikipaglaban, natatakot pong demonyo kay Maria. Now, narito pong detalyadong dahilan. Una, wherever Mary is, Jesus is. Hindi mo po pwedeng paghiwalayin ang ina at ang anak. In Luke chapter 1 verse 43 sinasabi dito, the mother of my Lord. Hindi po sinasabing mother of Jesus. Sinabi pong Lord, Kyrios, Diyos, Hari, Misaya. Kaya kung saan pumupunta si Maria, dala niya ang presensya ng Diyos. And hell cannot stand it. Pangalawa po, Mary crushes temptation. Sa mga exorcism po madalas sabihin ng demonyo, when she looks at us, we cannot attack the soul. Why? Dahil ang panalangin po ni Maria ay shield of purity. Sabi nga po no, in Songs of Songs, chapter 6 verse 10, fear as the moon, bright as the sun, tremble as an army in battle array. Now, ito pong dahilan kung bakit ginagamit ito ng mga teologo sa paglalarawan po kay Maria. Tremble as an army in battle array. Hindi po dahil sa ganda niya, kundi dahil po sa kapangyarihan ng kanyang kalinisan. Pangatlo po, her intercession humiliates Satan. Ganito po ang logic. Kung natalo po sila ni Jesus, expected po na Jesus is God. Pero kung natalo po silang muli ni Maria, na isang ordinaryong babae, yan po ay mas nakakahiya. Ito pong ayaw ng demonyo, ang mapahiya. In Luke chapter 1 verse 52, sinasabi dito, He has cast down the mighty from their thrones and has lifted up the lowly. Maliwanag po yan. Pangapat po, Mary protects her children. Kung ikaw po ay deboto ni Maria, lalo na kung nagdarasal ka ng rosaryo, hindi po makakadikit ang demonyo sa iyo. Ayon nga po kay Father Ripperger, possession never happens to a soul who has a strong devotion to Our Lady. Bakit? Because Mary guards her children like a lioness. John chapter 19 verse 27 sinasabi dito, Behold your mother. Hindi lang po ito spiritual poetry. Ito po ay legal declaration. Isa kang anak niya at bilang ina, kanyang tungkulin ang protektahan ka. Panglima po, Mary is the greatest threat to hell. Kung ang rosaryo ay chain na nagbibihag sa demonyo, ibig sabihin po, kapag nagrosaryo ka, lumalaban ka. At sa bawat Hail Mary, may umaatras ng demonyo. Sabi pa nga po ng isang demonyo sa exorcism, every Hail Mary is like a hammer blow to our skulls. Imagine niyo po yun? Isang simpleng panalangin pero nakakawasak ng impyerno. Ito pong dahilan kung bakit diretsong sinasabi po ng mga exorcist na if you want to win spiritual battles, go to Mary. Because the devil hates Mary, but fears her even more. Ka-curious, hindi po aksidente na pinapanood mo ito ngayon. Sa panahon po ng matinding kaguluhan, sa panahon po ng kalungkutan at tukso, sa panahon po ng paglaganap ng kasalanan, tinatawag ka po ng Diyos. At ang panawagan po niya ay malinaw. Be a child of Mary. Be a warrior of her army. Be a carrier of light in the dark world. At paano po magsimula? Kaya ka-curious, kung hindi mo gustong talunin ng demonyo ang buhay mo,
ang pamilya mo, ang isip mo, lumapit ka kay Maria. Dahil kapag kasama mo siya, kasama mo si Jesus. Sabi nga in John 19:27, "Behold your mother." Hindi lang po ito para kay John. Ito po ay para sa buong simbahan, para sa iyo mismo. Kaya kung sang-ayon ka sa video na ito, i-comment nyo po. Kapag kasama mo si Maria, walang demonyo ang makakatabi sa iyo. Please like and share at supportahan po natin ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.